Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. This is Breakfast with the Lord. And today is November 20. Glory to God. Year 2020. Opo, no? So, meron tayo ngayong tatlong 20. Opo, no? Purihin po ang ating Panginoon. Ito po yung araw na nilikha ng ating pong Panginoon upang tayo ay patuloy na magsalo-salo at magsama-sama sa pakikinig ng mensahe ng mabuting balita. So ito po ang inyong lingkod, Pastor Fred Reyes, na kung saan sa umagang ito ay itinakda ng Panginoon na kanyang gamitin upang ang mensahe ng mabuting balita ay patuloy na maiparating sa buhay ng bawat isa sa atin na mga mananampalataya. So good morning po, good morning sa mga anak ng Diyos. Ang inyong lingkod ay nananawagan sa bawat individual na tayo po ay gising na. Tayo po ay magsasalo-salo sa mensahe ng mabuting balita. Tayo po ay patuloy na pagpapalain ng atin pong Panginoon gamit ang kanyang mga salita. So good morning. Good morning. Bago po tayo tuluyan dumako sa mensahe ng mabuting balita, akin pong nais na iparating sa bawat individual, yun pong ating napakahalagang assignment. Yun pong ating daily pledge of prayers. Opo, no, huwag po nating kalilimutan, ipanalangin ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga nasa pamunuan sa atin pong pamahalaan. Praise the name of the Lord. Ang bawat pamilya ng mga mananampalataya, let us pray for them at hayaan po natin na ang Diyos ay malayang makagalaw sa kanila pong mga buhay. So, gising na at tayo po ay patuloy na magpupuri, magpapasalamat sa atin pong Panginoon sa magagandang bagay na patuloy niyang ginagawa sa atin pong mga buhay. Huwag din po natin kalimutang ipanalangin yun pong ating mga kapatid na sa kung saan ay dumanas ng kalamidad, opo, no, sa bagyong Rolly at sa bagyong Ulysses, opo, no. Yun pong mga kapatid natin dyan sa Marikina, dyan po sa Provident Village, yun pong mga kapatid natin dyan sa lugar ng Montalban, Rizal, praise the name of the Lord. Doon sa lugar po ng Cagayan, opo, no, dyan sa lugar po ng Pulangi, Albay, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur, maging yun pong mga kapatid natin dito sa lugar ng Quezon Province. Let us pray for them. Opo, no, marami po sa kanila ang hindi pa talaga totally nakaka-recover, opo, no, sa resulta ng kalamidad na ito na dumaan po sa ating bansa. Pero we do believe, and I do believe, God, He is in control, and all things work together for our good, specifically to us who love God, to us who are called according to His purpose. So, let us put our trust in God, and then let us continuously pray, opo, no, for them. So, ayun po, no, magandang umaga sa lahat at kumusta na po kayo? Purihin po ang ating Panginoon. Opo, no. So, bago tayo tuluyan dumako sa mensahe ng mabuting balita, I would like to greet each one of you. Opo, no. Good morning kay Sister Leia Limit. Opo, no. Kay Sister Merlin Vergara. Kay Ate Meli Mateo Ballester. Opo, no. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din kay Brother Lito. Opo, no. Mulano. Magandang umaga. Opo, no. Kay Franz Margalio. Opo, no. At kay Ate Josie Ribo. Magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy kayong pagpalain po ng atin pong Panginoong Hesukristo. So, let us proceed. Opo, no? Tayo po ay manalangin. Atin pong idulog sa Panginoon ang umagang ito. Praise the name of the Lord. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa biyaya po at patuloy na pamamatnubay ng banal na Espiritu sa amin pong mga buhay, patuloy kaming dumudulog sa iyong biyaya, Ama. Nagpapasalamat sa napakagandang pribilehiyo na iyo pong patuloy na ipinapagkaloob sa amin na sa bawat umaga na kami po ay babangon, sa bawat umaga na magdidilat kami ng aming mga mata, ang unang-una po naming masasalubong ay walang dili iba kundi ang iyong mga salita. Kaya Panginoon, aking dalangin na kami po ay iyong patuloy na samahan sa pakikinig po namin ng mensahe ng mabuting balita
kami po ay patuloy mong bigyan ng sapat na kaunawaan at ito po ay magdulot sa amin ng ibayong tatag at kalakasan sa buhay pananampalataya. So Father God, thank you for this great privilege we have at amin pong patuloy na hinihingi nga ang iyong patuloy na pagsama sa bawat isa sa amin. We are praying in the Holy Spirit, Father, na patuloy na iluminahan ang amin pong mga puso't kaisipan at hayaan po ninyo, Banal na Espiritu, na sa bawat bagay na amin pong mapapakinggan ay ikaw po ang malayang makagawa sa amin pong mga buhay. Thank you. At sa amin pong mga pagkukulang, patuloy namin itong hinihingi ng tawad at amin pong inaamin ang katotohanan, Ama. We were not perfect. Ikaw po, O Diyos, ang perpekto at ikaw din po, Panginoon, ang magpe-perpekto sa bawat isa sa amin. So, kami po ay sa iyo lamang nananangan, sa iyo lamang nagtitiwala. So, Father God, salamat. Salamat for this great privilege we have. We declare that this is the day that you has been made for us. Kami po ay magdiriwang sa araw na ito na nilikha mo sa amin. Salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So praise the name of the Lord. Opo, no? Sa umagang ito tayo po ay patuloy na magninilay ng mabuting balita at patuloy po natin itong kukunin sa aklat ng Mateo. Chapter 13. Opo, no, tayo po ngayon ay nasa sa verse 34. Opo, no, so up to following verses. So basahin po natin at minsan pa po tayong pagpalain ng atin pong Panginoon. Opo, no. So para mas maayos po yung ating pagbasa, nasa ayos na takbo ng konteksto, isama po natin yung ating binasa kahapon. Opo, yung verse 33. Opo, no? So let us read. Another parable spake he unto them, The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leavened. All these things spoke Jesus into multitude in parables, and without a parable spake he not unto them, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Then Jesus sent the multitude away, and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. He answered and said unto them, He that sow the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who has ears to hear, let him hear. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng mabuting balita at katulad po ng binanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo, ang sino mang may pandinig, makinig. Opo, no? So, ayun po, no?
Napakagandang maging malinaw po ito para sa atin. Opo, this is the very question of many. Why do Jesus spoke to them o spoke to us in parables? Alam niyo po, isa ito sa mga bagay na nagiging rason ng maraming tao. Opo, no? Bakit ang Biblia ay kinakatamarang basahin? Opo, no? Isa sa mga hindi napapag-interesan ng marami na mapagtuunan ng pansin. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ang sabi po ng marami, napakahirap daw po nitong unawain. Opo, no? Actually, pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na survey, opo, no? Pag-uusapan po natin yung mga analisasyon ng maraming tao sa mundong ito. Opo, no? Sa napakaraming babasahin, ang pinakamadalas na binabasa po ng maraming tao ngayon sa atin pong kapanahunan. Noong unang panahon, way back 1900, opo, no? O 1900 pababa, opo, no? Ang pinakapopular na babasahin ay walang dili iba kundi ang dyaryo. Opo, no? So how many dyaryo, opo, gaano karaming dyaryo ang ibinabagsak sa bawat bayan araw-araw, opo, no? At basahin ng mga subscribers, opo, nito. Opo, no? Napakarami. Hindi ko po malubos maisip kung gaano karaming dyaryo ang bumabagsak sa bawat kanto ng bawat bayan. Opo, no? Mayroong tempo, mayroong balita, mayroong ngayon, opo, no? Praise the name of the Lord. Mayroong tinatawag na Daily Inquirer, praise God. Opo, no? Iba't ibang uri ng pangalan, and yet, alam po ba ninyo na pagdating ng mga bandang 12:00 ng tanghali o 2:00 ng hapon, opo, no, halos wala na tayong makitang dyaryo na nasasalansangan. So purihin po ang atin pong Panginoon. Opo, no, ito po yung nangyari year 1900. Opo, no? Praise the name of the Lord. Glory to God. So, ito'y isang uri ng bagay na napaka-importanteng maging malinaw po para sa bawat isa sa atin na sa kung saan pag sinabing babasahin, opo, no? Nakakapagtaka na ang Biblia sa kabila ng ang dyaryo ang pinakapopular at pinakamaraming bumabasa. Opo, no, pag pinag-usapan yung pinakamabili. Opo, no, kasi sa totoo lamang po, madaling bilhin ang dyaryo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming bumabasa nito. Hindi katulad ng Biblia na ang Biblia po ay medyo may kataasan ang presyo. Opo, no? Praise the name of the Lord. So sa katulad ko po, sa edad ko po na 57, lumalakad papunta sa 58 anyos. Opo, no? Mamahaling Biblia na po yung aking kailangan. Ano ang kadahilanan? Kasi po, kailangan kong malaki ang letra, maayos ang pagkakasulat, opo, no, madaling basahin. So pagka ganoon po ang criteria ng Bibliang iyong kailangan, opo, no, ang halaga nito nasa mga 700 pataas. Opo, no. So may kamahalan po ang Biblia. Ito isa sa mga dahilan kung bakit hindi daw ito gaanong nababasa. Pero alam niyo po ba na pag pinuntahan po natin ang survey, bagamat mahal ang Biblia, opo, no, ito pa rin yung pinakamabili. Opo, no, pero nakakalungkot nga lamang na pagdating sa aspeto ng pagbasa, hindi ito nababasa. Ano ang kadahilanan? Kasi nga, ang rason ng marami, kasi Pastor talinhaga. Opo, no, kasi hindi namin maintindihan. Opo, no, na bagay sana na dapat maging hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Ano ang kadahilanan? Kasi po, kung hindi natin maintindihan ang bagay na atin pong binabasa, opo, no, ito'y isang uri ng bagay na dapat naidulog natin sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kasi po, the more na hindi natin binabasa
ang banal na kasulatan, the more na tinatanggap po natin ang kahatulan ng atin pong Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Praise the name of the Lord. Opo, kung babalik tayo sa Mateo chapter 13 verse 10, opo, no? Doon sa anggulong iyon, nagtanong ang mga alagad, Lord, why do you speak to them in parables? Opo, at dito po sa atin pong pagbasa, makikita natin sa verse 34, all these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Opo, no, ito yung tinutukoy ng atin pong Panginoong Hesukristo. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga at pananatilihin kong lihim ang mga lihim pasimula pa noong unang panahon. Pananatilihin kong lihim. Opo, no? So, sa verse 10 ng chapter 13, mayroong tanong na ang sabi doon, why do you spoke to them in parables? Sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, I spoke to them in parables because in seeing they do not see, and in hearing they do not hear, nor do they understand. Opo, no? Ito yung sagot ng atin pong Panginoong Hesukristo na kung atin pong pagninlayang mabuti, kung atin pong pagmamasdang mabuti, the more na hindi natin naiintindihan ang Biblia dahil sa ito ay talinhaga, the more na mas lalo natin itong binabasa at the more na mas lalo natin itong idinudulog sa atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no? Ito yung isang uri ng bagay na sa kung saan ay ibinigay ng atin pong Panginoong Hesukristo sa mundong ito, na sa kung saan ang pinakamahalagang bagay na dapat na maging mapagtuunan ng pansin ng tao ay ang tinatawag na pagbabasa ng Biblia at maging hamon. Opo, no, ito yung isang uri ng hamon sa atin na mga mananampalataya kasi meron pa ring mangilan-ngilan na mga mananampalataya ang kinakatamadan ang pagbasa ng Biblia. Ano ang kadahilanan? Kasi sabi nila, hindi naman namin, pastor, kasi maintindihan lahat. So the answer is this, hindi lang naman po tayo. Opo, maging ang mga mananampalataya noong unang panahon, opo, ay nakakaranas din na hindi sila magkaroon ng tinatawag na kaunawaan sa mensahe ng mabuting balita. Ano ang kadahilanan? Kasi nga po, ang nagbibigay ng pagkaunawa sa mensahe ng mabuting balita ay walang dili iba kundi ang Diyos. Sabi nga ng John chapter 16 verse 12, marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Sabi po ng atin pong Panginoong Hesukristo, He is talking to His disciples, and then sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, marami pa sana akong sasabihin sa inyo pero hindi ninyo ito kayang unawain ngayon. Pero pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tuturuan niya kayo, opo, no, o aakayin niya kayo, aagapayan niya kayo, opo, no. Praise the name of the Lord, para maunawaan ang katotohanan at ipapaunawa niya sa inyo maging ang mga bagay na dadating. Opo, no, ang pagkaunawa sa mensahe ng mabuting balita ay isang uri ng bagay na ipinapagkaloob ng Diyos o ang Diyos ang nagkakaloob. Opo, no, sa bawat mananampalataya. Opo, no. Gusto kong dagdagan yung sinabi ng atin pong Panginoong Hesukristo sa Mateo chapter 13 verse 10 na ang sabi doon, opo, no, why do you speak to them in parables? I speak to them in parables because in seeing they do not see, and in hearing they do not hear, nor do they understand. Opo, no, natutupad nga ika sa kanila ang sinabi ni Propeta Isaiah, makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig, o tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Opo, no? Praise the name of the Lord. Ito yung sagot ng atin pong Panginoong Hesukristo. But there is a portion na sinabi niya sa kanyang mga alagad na ang sabi po doon, mapalad kayo sapagkat ipinaunawa sa inyo ang patungkol sa paghahari ng Diyos. Pero sa kanila, hindi.
sapagkat ang meron ay bibigyan pa at patuloy na mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa sa kanya ay kukunin pa at ibibigay sa meron. Opo, no? So ano yung meron na wala sila at ano yung meron na meron ka na wala sila? Opo, no? Ito yung napakahalagang bagay na dapat nating makita. Pag sinabing meron ako na wala sila at meron sila na wala ako, opo, specifically, the Bible is talking about faith. Opo, no? Pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na pananampalataya, ang bunga ng pananampalataya, opo, no, isa sa mga bunga ng pananampalataya o epekto ng pananampalataya, opo, no, sa buhay ng isang mananampalataya ay yung tinatawag na malalim na pagnanasa. Opo, no, deep desire. Opo, no, pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na malalim na pagnanasa, ang isang uri ng malalim na pagnanasa ay gumagawa ng paraan, opo, no, gumagawa ng tinatawag na estratehiya, opo, no, bagamat hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, meron siyang strategy, opo, no, he make a good strategy, opo, upang yung bagay na hindi niya alam ay kanyang malaman, ang bagay na hindi niya naiintindihan ay kanyang maunawaan. Kaya nga, talking about desire, opo, no, ito yung nagmo-motivate sa buhay ng mga mananampalataya noong panahon ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ito yung nagsilbing dahilan kung bakit lumapit sila sa Panginoon at nagtanong sila, Lord, why do you spoke to them in parables? Opo, no? Kasi nga po, pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na pagnanasa, ito'y isang uri ng, ang may katangian lamang ay walang iba kundi ang mga mananampalataya. Mapalad kayo, sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, sapagkat ipinaunawa sa inyo ang patungkol sa paghahari ng Diyos, pero sa kanila, hindi. Sapagkat ang mayroong pananampalataya ay bibigyan pa at patuloy na mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa sa kanya ay kukunin pa at ibibigay sa mayroon. Praise the name of the Lord. So baguhin kaya po natin, instead na pananampalataya, ang ilagay natin ay pagnanasa. Mapalad kayo, sapagkat ipinaunawa sa inyo ang patungkol sa paghahari ng Diyos, pero sa kanila hindi, sapagkat ang mayroong pagnanasa ay patuloy na bibigyan at mananagana, ngunit ang walang pagnanasa, kahit ang kakaunting nasa sa kanya ay kukunin pa at ibibigay doon sa mayroong pagnanasa. Opo, no? So, pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na pagnanasa, ano yung nag-motivate sa buhay ng isang taong nananampalataya sa Diyos? Bakit nagkaroon siya ng tinatawag na pagnanasa? Alam niyo po, talking about God's Word, if we talk about God's Word, we were talking about the rules of the kingdom. Opo. Actually, if we talk about God's Word, we're talking about the kingdom of God per se. Opo, wala na pong iba. Pag sinabing salita ng Diyos, ang pinag-uusapan po natin ay ang kaharian ng Diyos. Pag sinabing Biblia, ang pinag-uusapan po natin ay ang rules and regulations sa kaharian po ng atin pong Panginoon. Pag sinabi pong Biblia, ang pinag-uusapan po natin ay ang hari ng kaharian ng atin pong Panginoon o ang prinsipe ng kaharian ng ating pong Panginoon. Pag sinabi pong Biblia, we're talking about the creator of this entire universe. No other than but God. Opo, no? Ito yung ating pinag-uusapan pag sinabing Biblia. Opo, no? So, pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na pagnanasa, opo, no? Dapat makita natin, bakit ako magnanasang pag-aralan, basahin ang banal na kasulatan? Because the Bible itself is talking about the rules of the kingdom. Opo, no? Kapag ikaw ay walang pagnanasa na basahin ang Biblia, para mong ipinapakitang wala ka ding pagnanasa na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Parang wala ka ding pagnanasa na mapasailalim sa paghahari ng atin pong Panginoon. At para mong sinabing hindi ka interesadong magkamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Of course, talking about eternal life, opo, ang Diyos po ang nagbibigay nito.
Opo, ang Diyos ang nagkakaloob. Walang sino mang tao sa ibabaw ng mundong ito ang may kakayanang iligtas ang kanyang sarili. Maging ako na isang lingkod ng Diyos, isang pastor na matatawag, opo, no, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Tanging ang Diyos lamang po ang makapagliligtas sa akin. Tanging ang Diyos lamang ang makapaghaharap sa akin sa presensya ng Diyos na makapangyarihan o sa presensya ng Ama o sa harap ng trono ng Amang nasa langit. Ang atin pong Panginoong Hesukristo lamang. Opo, that's why, kailangan kong pagnasahan ang mensahe ng mabuting balita at kung dumadating nga sa pagkakataon na hindi ko ito maintindihan, opo, no, mahirap unawain, tinatamad ako, I need to pray before the Lord. Opo, no, I need to pray before the Father. Opo, no, through the help of the Holy Spirit. Natulungan niya akong maunawaan ang patungkol sa kanyang kaharian, ang patungkol sa kanyang paghahari, ang patungkol sa batas ng kanyang kaharian. Opo, no? Ito'y turo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sa Mateo chapter 6, sabi doon, in this manner, therefore, pray. Mateo chapter 6, verse 9. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Opo, no? At yung sumunod na phrase, thy kingdom come. How can we pray thy kingdom come and yet we were not desiring his kingdom? Praise the Lord. Opo, no? That's why we need to understand na sa kung saan all of Jesus spoken to his people in parables. Ano ang kadahilanan? Sapagkat kailangan na yung pupunta ng kaharian ay yun lamang interesadong makapunta sa kanyang kaharian. Kailangan na yung uunawa patungkol sa batas at paghahari ng Diyos ay yun lamang may pagnanasang maunawaan ang patungkol sa batas at paghahari ng Diyos. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Opo, no, isingit ko lang po ito. If we talk about God's word, the Bible is talking about God's law. Opo, no? So pag sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, if you love me, you will obey my command. Opo, no? So hindi po yun po pwedeng paghiwalayin yung word of God at si Jesus, yung word of God at si God, yung word of God at ang Holy Spirit, yung word of God at ang banal na kautusan ng Diyos. Hindi po natin yan po pwedeng paghiwa-hiwalayin. Sasabihin po natin, mahal ko si Jesus, and yet sasabihin natin, saka na muna yung Biblia. Opo, no, gusto kong makapasok sa kaharian ng Diyos at sasabihin po natin, saka na muna yung Biblia. Mahal ko ang Amang nasa langit, and yet sasabihin po natin, saka na yung Biblia. Gusto kong magkamit ng buhay na walang hanggan, and yet wala tayong pagnanasang basahin ang Biblia. That was so very ridiculous. Praise the name of the Lord. So, ito po yung napakagandang bagay na sa kung saan ay binabanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo ng harap-harapan na tayong mga mananampalataya, opo, ay dapat maparatang ang tunay na mananampalataya sa anong klase ng paraan na kahit nahihirapan kang unawain ang sinasabi ng mensahe ng mabuting balita, ay naandun yung iyong pagnanasa. Opo, no, na makita ano ba yung paghahari ng Diyos. Paano ba malagay sa ilalim ng paghahari ng Diyos? Anong ibig sabihin ng paghahari ng Diyos? Praise the name of the Lord. Opo, no? Hindi mo po pwedeng sabihin na ang atin pong Panginoon ay iyong Panginoon, na ang ating Diyos ay iyong Diyos at ang banal na Espiritu ang iyong gabay, and yet we do not read His Word. Praise the name of the Lord. Ito yung napaka-importanting bagay na dapat na maging malinaw para sa atin bilang mananampalataya. Ano ang kadahilanan? Kasi po, pagkatapos ng sinabi ni Mateo, Jesus, He spoke to them in parables, opo, upang mapanatiling lihim ang lihim pasimula pa noong unang panahon. Opo, no? Makikita po natin na isinunod ng atin pong Panginoong Hesukristo o isinunod ni Mateo ang patungkol sa kahulugan ng taris. Opo, no, sa triguhan. Opo, no, kapag pinag-usapan po natin yung taris
sa triguhan, the Bible is talking about end of the age or end of this age. Opo, no? Pag sinabing taris, opo, no, sa triguhan, ang ultimate work of God for this message is the final judgment. Hallelujah. Praise the name of the Lord. At huwag po nating kalilimutan na pag pinag-usapan yung katagang final judgment, opo, no? Yun pong final judgment ay hindi nakabase sa kung ano yung gusto natin. Ang final judgment ay nakabase sa kung ano yung ginawa natin. Praise the name of the Lord. Kaya nga po, doon pumapasok yung tinatawag na biyaya. Anong ibig mong sabihin, Pastor Fred? Kasi po, yung biyaya ay ipinapagkaloob ng atin pong Panginoon sa nangangailangan ng biyaya. Opo, no? Tayo'y nagnanasa na makapasok sa paghahari ng Diyos, and yet nahihirapan tayong unawain ang sinasabi ng banal na kasulatan, at ang malalang problema, hindi talaga natin ito maunawaan. May mga pagkakataong nadidisappoint po tayo. Ano ang kadahilanan? Opo, kasi nagnanasa tayong magkamit ng buhay na walang hanggan at hindi naman natin maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Nadidisappoint tayo. May mga pagkakataon tumitigil tayo. Hindi na tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi ko po talaga maintindihan, Lord. Pasensya na. Opo, we need to understand the word grace. Bakit? Kasi po pag sinabing grace, ang grace ay nakadepende hindi sa kung saan marami kang alam. Marami kang naintindihan. Hindi po doon nakadepende ang grace. Ang grace ay nakadepende doon sa katagang kailangan kanyang biyayaan, kailangan kanyang kahabagan. Opo, no? O gusto kanyang biyayaan, gusto kanyang kahabagan. Doon po yung nakadepende pag sinabing grace. Opo, no? Pag sinabing grace, saan ito nakatutok? Doon sa mga taong walang kakayanan. Kaya nga po kapag pinag-usapan yung tinatawag na pagninilay ng mensahe ng mabuting balita at hindi mo ito maintindihan, opo, no, do not be frustrated, do not be disappointed. Why? Because there is grace. Opo, no, dito natin makikita yung kabutihan ng atin pong Panginoong Hesukristo, yung kanyang pagiging matuwid. Opo, no? Yung kanyang pagiging makatarungan. Opo, no? Sabi nga ng atin pong Panginoong Hesukristo, habag ang nais ko, hindi hain. Maraming mga tao kasi pag nagbasa ng Biblia, ang gusto nila, memorya na nila yung Biblia. Maraming mga tao na kapag nagbasa ng Biblia, ang gusto nila, alam nila kung ano ang kahulugan ng kanilang binasa. Hindi po ganon. Ang Diyos po ang nagpapaunawa niya sa atin at gagawin niya yung bagay na gusto niyang gawin sa atin at hindi yung gusto nating mangyari sa atin. Opo, no? So, ito yung dapat nating makita na bagamat mayroon tayong pagnanasa, bagamat mayroon tayong pananampalataya, bagamat mayroon tayong deep desire, ang Diyos pa rin ang may control ng lahat. This is what I am talking about. Praise the name of the Lord. Opo, no? So, naandyan, meron kang pananampalataya, naandyan, meron kang desire, naandyan, alam mong darating na ang huling panahon, naandyan yung iyong pagnanasang gusto mong makilala ang atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no? He is your great wealth. Opo, no? He is your greater treasure in your heart. Pero hindi ka magkaroon ng pagkakataong makita ang atin pong Panginoong Hesukristo by your own spiritual eyes. Opo, hindi ka magkaroon ng pagkakataon na makita ang kaluwalhatian ng Ama by your own spiritual eyes. Pero naandyan sa iyong puso yung pagnanasa, Lord, gusto kitang makita. Opo, Ama, gusto ko po kitang makita. Opo, no? Hindi ito magkaroon ng kaganapan. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ang desisyon sa bagay na ito ay hindi magmumula sa ating mga tao. Ang desisyon sa bagay na ito ay magmumula sa Diyos na makapangyarihan. Makikilala mo siya, makikita mo siya kung gusto niyang magpakilala at gusto niyang magpakita. Hallelujah. Ang ibig ko pong sabihin ng katagang makita ay yung ma-visual mo siya by your own
heart and mind. Opo, no? Kasi po kapag ikaw ay nakikinig ng mensahe ng mabuting balita, opo, no? Tumitingin sila, sabi ng ating Panginoon, pero wala silang nakikita. Kapag nakikinig ka ng mensahe ng mabuting balita, ang purpose ng mabuting balita ay mag-develop ng isang larawan sa iyong puso't kaisipan patungkol sa kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kaningning ang Diyos, kung gaano kamaluwalhati ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano ka makatarungan ang Diyos. Ito yung dinidevelop ng banal na kasulatan sa atin pong puso't kaisipan. And without hearing and reading the word, opo, no? Walang madedevelop sa ating isipan. Hindi natin maririnig ang mensahe ng mabuting balita. Hindi din mapoform sa ating puso kung gaano kamaluwalhati ang atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no? So while we are listening, while we are reading God's Word, opo, nagde-develop ng isang larawan sa ating puso't isipan ang mensahe ng mabuting balita at sa pamamagitan po noon ay nagde-develop ito sa ating puso ng tinatawag na malalim na pagnanasa. Yes, it is true. Kaya nga po, sabi ng banal na kasulatan, mananatiling talinhaga ang pangungusap ng atin pong Panginoong Hesukristo. Pero hindi ibig sabihin ang lihim ay mananatiling lihim. Ang lihim ay kanyang ibinubunyag. Kanino? Doon sa mga nais na makilala, makita ang ating Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 4 verse 3. But even if our gospel is veiled, even if our gospel is hid, opo, no? Kung may talokbong pa ang mensahe ng mabuting balita na ipinapangaral namin sa inyo, ito'y natatalokbungan lamang sa mga nakatakdang mapahamak. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag. Do we see this? Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng sanlibutang ito o binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. The Bible is talking about Satan. Opo, no? Or maybe things of this world. Yung mga bagay na pinapahalagahan ng tao sa mundong ito. Fame, pleasure, praise God. Power, treasure. Opo, no? Praise the Lord. Opo, no? Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. Opo, no? Sapagkat ang katangian at kalikasan ng atin pong Panginoong Hesukristo ay po pwede nating makita. Opo, no? Sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. But do not forget, ang Diyos ang nagsasabi. Ang Diyos ang nag-uutos. Ang Diyos ang nagbibigay ng instruction. Saan? Sa liwanag. Praise God. Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay karapat dapat liwanagan, ano ang kadahilanan? Kasi kahit gapang na, ginagawa mo pa rin. Opo, anong ibig mong sabihin ng gapang na, Pastor Fred? Kita mo na hindi mo kaya, alam mo nang hindi mo aabutin, alam mo nang hindi mo mararating, pero nagpapatuloy ka pa rin. Alam ko po, ang Diyos makatarungan. Opo, no? Hindi siya papayag na yung nahihirapan ay hindi niya tutulungan. Hindi siya papayag na yung mga sinisikil ay hindi niya ipagtatanggol. Hindi siya papayag na yung isang taong hanggang doon na lamang ang pagnanasang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Hanggang doon na lamang ang pagnanasang makilala ang atin pong Panginoong Hesukristo. Isang taong hanggang doon na lamang ang pagnanasang makita, mamasdan ang kaningningan ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na ang Diyos ay hindi magbubukas ng pintuan para sa taong ito. Praise the name of the Lord. So the question is this. Who is our treasure? This is the question. Who is our treasure? Sino ba ang ating kayamanan?
Sino ba ang mahalaga para sa atin? Hallelujah. Sa verse 44, may binanggit ang atin pong Panginoong Hesukristo. Dito po sa Mateo chapter 13 pa rin. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which, when a man had found, he hid, and for joy thereof go and sold all that he had, and buy that field. Ang paghahari daw po ng atin pong Panginoon ay katulad ng isang nakatagong kayamanan na nasumpungan ng isang tao. Na ang ginawa niya ay tinabunan niyang muli. Praise the name of the Lord. Umuwi siya sa kanyang tahanan. Ipinagbili ang lahat ng meron siya. At binili ang bukiring iyon. I'm praying before the Lord na nawa tayong mga mananampalataya manatili yung pagnanasa sa ating Panginoong Hesukristo. Siya yung ating natatanging kayamanan. Hindi siya kayang ikumpara sa lahat ng uri ng bagay na meron sa mundong ito. Hindi siya kayang ikumpara sa relihiyon. Hindi siya kayang ikumpara sa lahat ng uri ng bagay na iyong nararanasan. Kaya nga po, let your desire goes to know Jesus more. Pagnasaan po natin. Kung walang pagnanasa, ipanalangin po natin. Hallelujah. Hayaan natin na ang Diyos ay malayang gumalaw at makialam sa buhay natin. I do believe God, He is a just God. Hindi siya papayag na nakikita niyang ikaw ay nagpupursigi and yet siya ay magsasawalang kibo. He is the God of mercy. Aabutin niya ang mga nangangailangan ng kanyang habag. Aabutin niya ang mga nangangailangan ng kanyang biyaya. Sa umagang ito, abutin nawa tayo ng kanyang habag. Abutin nawa tayo ng kanyang biyaya. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, kami po ay dumudulog sa iyong harapan sa umagang ito. We do believe, Father, that Jesus spoke to us in parables. Ang iyo pong layunin ay upang manatiling lihim ang mga bagay na iyong pinapanatiling lihim. Pero hindi po ibig sabihin na lihim, ito'y mananatiling lihim. Mayroon ka pong mga anak na sa kung saan ay ipinahintulot mong maunawaan ang patungkol sa paghahari ng Diyos. Meron ka pong mga tinawag, meron ka pong mga pinili na sa kung saan ay iyong binigyan at patuloy na binibigyan ng sapat na pagkaunawa at pagkakilala sa iyo bilang aming Diyos. That's why we are praying in the name of Jesus. And then this morning, we are asking for your grace. Lord, we need grace. We need your mercy. Kailangan po namin na makilala ka. Kailangan po namin na maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. And yet we admit unto ourselves, hindi po namin yun kaya. Pero naniniwala kami na yung hindi namin kaya, magagawa mo sa amin. Magagawa mo pong magpakilala sa amin. Magagawa mo pong magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. Magagawa mo pong gabayan at akayin ang bawat isa sa amin upang marating namin ang bagay na pinagnanasaan naming marating. So, Father God, sa pangalan po ng amin pong Panginoong Hesukristo, kami po ay patuloy na dumadalangin. At sa mga sandali pong ito, patuloy nga po naming idinudulog sa iyo ang mga kapatid kong ito sa pananampalataya, na sa kung saan
gumigising ng madaling araw, makikinig ng mensahe ng mabuting balita, na dumadating po yung pagkakataon na yung kanilang napapakinggan ay hindi nila naiintindihan, pero every morning na tuwing bubuksan po namin ang amin pong gadget, makikita namin ang pangalan ng bawat isa na naandyan at nag-aabang ng manna from heaven. So Father God, bilang kanilang ginagamit na instrumento o tagapagturo, aking dalangin Panginoon na kami po ay iyong biyayaan. Ama, sa pangalan ni Jesus, I am praying for these people. Hallelujah. At hindi lamang ang mga taong ito, Panginoon, kundi maging ang lahat ng mananampalataya sa mundo na nagnanasang makita at makilala ka, aking dalangin Panginoon na kami po ay iyong biyayaan. So Father God, praying for Franz Margalio, praying for Fumika and Nusumi Matsusaki Margalio, praying for Manay Salve, Cheryl, Faye, Jo Marie, Jonathan, Freshalin, the entire Margalio family. We are praying in the name of Jesus. Praying also kila Aiko Shin, kila Sister Angie De Vera and family. Praying also, Father God, sa Kapuyan family, kila Sister Marivic and Brother Delio Kapuyan, kay Brother Dodong, kay Pastor Nilo Villacorta, kay Brother Bebo Tratilla, at kay Sister Jing. We are praying for them. Ganon din po kila Sister Leah Limit Paktoranan, kila Ate Nieves Limit. We are praying also kila Ate Meli Mateo Ballester, kila Sister Merlin Vergara. We are praying for them. Kila Sister Love Garcia Domingo, kay Monica Garcia Domingo. Ganon din po sa buhay nila Rochelle and family, kila Harlin and family, na bagamat sila ay lumubog ang bahay sa Provident Village, naniniwala po ako, Panginoon, na sila ay magagawa mong abutin upang sa kanilang buhay ikaw ay makapagpakilala. Ganon din po kay Brother Jing Inigo. We are praying for them. Akin pong dalangin ang iyong patuloy na pagkilos sa kanilang mga buhay. Ganon din kila Victor Condes Giriva, kila Sister Karen Dumangas, na nawa, Panginoon, hindi lang ang karamdaman ang dahilan kung bakit lumalapit sila sa iyo, kundi bagkos, Panginoon, ang pinakang ultimate need ay ang makilala ka namin at magkaroon kami ng kaunawaan sa mabuting balita na amin pong pinagsasalusaluhan. So, Father God, we are praying for these people. Akin pong patuloy na dalangin ang kanilang mga buhay. Sila Sister Helen Marsan, sila Kuya Rick Marsan, Sister Vanessa Marsan, the entire Marsan family. Bless them, Father God, according to your will, and let your will be done upon them. So, Father God, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala ang lahat, maging sa buhay nila Brother Michael and Sister Lynette Imperial Malabad, kay Nanay Lucy, kay Tatay Hunyong Malabad, kay Brother Dondon Malabad and family. We are praying for them. Maging sa BJC Metro Manila Local Church, patuloy po akong dumadalangin, Panginoon, at akin nga pong dalangin sila Brother Lito Mulano, sila Sister Imelda Mulano, yung physical condition po ni Sister Imelda, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala, Ama. The entire Mulano family, sila Sister Geneva, sila Brother Denmark, sila Sister Erica, we are praying for them, at maging yung kanilang mga prayer request, opo, for the entire Mulano family, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala. We are praying also, Father God, sa Moral family, kay Ate During, kay Monique Sibunga, kay Brother Chris Sibunga, sa kanilang mga anak, si Khalil, si Kirsten, si Iya. Father God, of course, we are praying for Khalil for complete healing in the name of Jesus. Praying also, Father God, sa Pagaduan family. Praise the Lord. Kay Brother Eric, kay Sister She, sa mga bata, Panginoon, kay Arian, kay Ashley, the entire Pagaduan family, we are praying. Ganon din po sa Hobilla family, kay Pastora Che Hobilla, kay Mama Tila, kay Sister Luz Kurong Hobilla, kay Kuya Joe Kurong, kay Brother Juby, kay Jason, kay Sile, the entire Kurong family, we are praying.
maging sa Herrera family, kila Sister Joanna Pearl Herrera, kay Brother Christopher Herrera, sa kanilang anak na si Cassie. We are praying. Ganon din po sa Escriba family, kay Sister Leia, kay Brother Ronnie, kay Brother Eman, kay Sister Ella, sa Pantalyon family, kay Brother JB, kay Sister Darlene, and then I am praying for Juno. Father God, aking dalangin ang iyong patuloy na pagkilos. Praying also kila Brother Henaro and Sister Rosalie Doctama, kay Ate Josie Ribo and family, kay Tintin, kay Brian, kay Kuya Willie, kay Ethan at kay Christian. We are praying for them. Ganon din po kay Sister Joanne Carol Ramoy Diego Morales and Brother EJ Morales, the entire Morales family. Ganon din po kay La Pastora Ana Teresa Kalugtong, kay Brother Gerald Kalugtong, kay Jose Martin Kalugtong, kay Brother Jojo Ebol at kay Sister Didit Ebol Kalugtong, the entire Kalugtong family. And then of course, Father God, we are praying for Pastora Ana. Akin pong dalangin na patuloy mo pong ingatan ang physical and spiritual condition ng amin pong lingkod na ito. Hayaan mo pong gamitin mo siya patuloy for your glory. So, Father God, we are praying for the BJC Metro Manila Local Church. At maging ang BJC Apalit, we are praying kay Kuya Rolly, kay Ate Ellen Vergara, kay Sister Princess, kay Brother Richel, o po no, yung mga pamilyang kanilang nirerepresentahan, ang Carlo family, ang kanilang mga anak, Father God, sila Sian, kay Sion, Father God, we are praying in the name of Jesus. Praying also kay Sister Pilumina Morales, kay Sister Cecil, kay Sister Etang, ganun din po kay Sister Maricel, kay Sister Edwina, kay Sister Nati, kay Kuya Felix, kay Tatang Emo, kay Brother Lito, kay Brother Fred, praise God, kay Brother Andy, the entire BJC Apalit. And then of course, we are praying for good health para po kay Kuya Rolly. Kung ano man po yung sitwasyon niya ngayon, Father God, we speak healing in the name of Jesus. Sa iyo namin ipinapagkatiwala ang lahat. Praying also, Father God, sa BJC Pitugo. Praying for Pastora Gemma, yun pong kanyang mga desisyon kung paanong siya po ngayon ang kasalukuyang in charge sa BJC Pitugo Local Church. We are praying patungkol sa kanyang mga desisyon. Akin pong dalangin na siya iyong samahan at hayaan po ninyo na ikaw ang Diyos na mapapurihan sa kanyang mga buhay. Praying also kay Sister Malu, Brother Danny, Miguel, the entire Villamor family. Ganon din po kay Sister Minnie, kay Brother Anting, sa mga bata, Panginoon, the entire Ditubio family, kay Brother Embet, kay Sister Karen, ganon din po kay Nanay Eli Gliani, kay Sister Eli Forbes, kay Sister Mercy Marino, the entire Marino, Forbes, and Gliani family. We are praying in the name of Jesus. And then of course, Father God, I am praying for all of these ministers na kung saan ay ginagamit po ninyo sa kapanahunan. Sila Pastor Arman de la Peña, Sister Gloria de la Peña, the entire de la Peña family under Magnificent Jesus Church. Sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala. Maging sila Pastora Lilita Bandoy, Sister Geneva Nicolas, at Sister April Limbo under Jesus Christ True God and Eternal Life Church. Pagpalain po ninyo sila, Panginoon, at patuloy na gamitin sa kapanahunan. Ganon din sila Sister Elma Gutierrez, Sister Veneranda Castillo ng GCL Church Mabalanoy, San Juan, Batangas. Sa iyo namin ipinapagkatiwala ang lahat. Akin pong dalangin na sila'y patuloy mong pagpalain at abutin sa kanilang mga pangangailangan. We are praying specifically for Jovelyn Castillo, a 5 years old child na sa kung saan ay mayroong stage 5 kidney disease. Sa iyo po namin ipinapagkatiwala ang sitwasyong ito na mayroon si Jovelyn. At maging si Brother Rodel. Father God, kahabagan mo po ang lingkod mong ito. Abutin po ninyo ang kanyang sitwasyon at kalalagayan sa kapanahunan. Hayaan po ninyong ikaw ay patuloy na makakilos ng buong kapangyarihan sa kanyang buhay. Father God, humihiling po ang inyong abang lingkod ng kagalingan para po kay Brother Rodel at hayaan mong magamit mo siya patuloy para po sa iyong kapurihan. Panginoon, hindi po ito nag-uutos kundi ito'y humihiling. Kaya Panginoon, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang lahat at sa iyo namin patuloy na idinudulog maging ang amin pong bansa na kasalukuyan ngang humarap sa pagsubok sa nagdaang mga bagyo, ang Cagayan,
o ang lugar po ng Isabela, ang lugar po ng Tugigaraw, ang lugar po ng Catanduanes, ang Pulangi Albay, ang Quezon Province, we are praying, maging ang lugar po ng Marikina, Montalban, Rizal, sa iyo namin ipinapagkatiwala, Panginoon. Ingatan po ninyo ang buhay ng mga mananampalataya at panatilihin po ninyo kaming naandyan ang malalim na pagnanasa para sa iyong kapurihan. Salamat po at sa iyo namin idinudulog ang lahat. Hindi man po namin nabanggit ang lahat ng amin pong mga kahilingan, specifically, we do believe, Father, na you are the prayer answering God at alam po namin na hindi man namin nasabi, ito'y nasa sa iyong puso at ipagkakaloob mo sa amin. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang lahat. Mapapurihan ka, O Diyos, at patuloy kang luwalhatiin, Ama. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So praise the Lord. So magandang umaga po, no? At glory to God. Purihin po ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Si Pastor Fred po ay umaasam na maliwanag pong nakakarating sa inyo ang mensahe ng mabuting balita. Opo, no? Data lamang po ang ginagamit ng inyong abang lingkod. Opo, no? Kaya naman habang nangangaral ang inyong abang lingkod, ako po ay medyo may kahalong kaba na baka hindi makarating ng malinaw sa inyo ang mensahe ng mabuting balita. But I do believe that there is God na meron mang mga interruption. Opo, magagawa naman ng Diyos na maipaunawa sa atin ang mga bagay na dapat nating maunawaan. So ganun po, no, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at bago tayo tuluyang dumako sa pagpapaalam, opo, no, hayaan ninyong batiin ko muli ang isa-isa sa bawat isa sa inyo na nakinig at patuloy na sumubaybay sa programang ito. Opo, no, magandang umaga kay Brother Lito Mulano. Opo, no. Alam niyo po ba na kayong lahat na nakikinig sa inyong abang lingkod ay may nagsasabing ako daw ay kalakasan ninyo? Parang hindi po ganun. Kayo po ang kalakasan sa akin. Yun po ang katotohanan. Opo, no, ang inyong abang lingkod ay inyong napapalakas, napapatatag at nabibigyan ng pagkakataon sa biyaya ng ating Panginoon na makapagpatuloy sa larangan ng pangangaral at pamumuhay pananampalataya. Opo, no. Napakalaking biyaya po ninyo para sa akin mula sa ating Panginoon. Kaya po patuloy kong dalangin na kayo'y gamitin ng Panginoon sa buhay ng inyong abang lingkod upang ako ay mapatatag, mapalakas sa buhay pananampalataya. Ang dami pong hamon sa buhay, but thanks be to God, all things work together for our good. So good morning kay Franz, opo, no, kay Sister Leia Limit, kay Pastora Che, kay Sister Filomena Morales, maraming thank you sa buhay mo, Sister Minay. Opo, no, kay Angelica, opo, no, kay Sister Marivic Ratilla, opo, no, kay Ate Luz, opo, no, magandang umaga po. Praise the Lord. Ganon din po kay Sister Merlin Vergara, kay Ate Meli Mateo Balister, opo, no. Good morning po sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Opo, no, kay Ate Josie Rivo, opo, no, kay Chibi Chilios, praise God. So good morning. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa Diyos po ang kapurihan sa pamamagitan po ng inyong mga buhay. Sa Diyos na naghahari noon, ngayon at magpakailanman, naway patuloy na maibigay ang karampatang papuri at nararapat para sa Kanya bilang Diyos na makapangyarihan sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang kapurihan sa kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, noon, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you po sa inyong lahat at bye-bye po.